Amazing morning, millionaires! Ayan, thank you so much po, Mentor A, sa grabe namang fill up na yan, di ba? And kaya ko po natanong kung nag-work ka kasi right now po, ay naka-experience po ako OJT sa hotel, pag sa hotel, as housekeeping. So, pinagsasabay ko po talaga yung schooling and business po natin. So, kung may mga kakilala kayo na um, katulad ko na sa tingin nila hindi nila kaya, nakayanan po ng isang kabataan na walang alam sa syudad. Ayan. And right now po, I'm taking my practicum sa school. So, nagti-teaching na po tayo, pre-teaching service po tayo sa school. Sa Maynila po mismo. So, daily tayo doon pumapasok at the same time, may previous sub pa po tayo pinapasukan. So, lahat ng yun mentors, hindi ko siya magagawa ng kumbaga time management kung wala po akong guidelines at hindi po ako na-discipline ng negosyo natin. Kaya very important po dito mga mentors sa negosyo natin, kung marami kang ginagawa, nag-work ka, very important na ma-maximize mo yung time management. No? Kaya po ako kapag nagti-training po sa office, kahit po 3 AM gising na ako, tapos 12, tapos na yung klase ko, may 5 to 7 pa akong schedule ng gabi dito sa school, aatin pa rin po ako ng training. And never ko pong naisip na maging, kumbaga sayang. As in never, kasi kailangan siya ng business ko, kailangan siya ng mind ko, and kailangan siya ng foundation ko. Kaya sa mga malalayo po, maximize niyo po yung online, maximize yung malalapit, maximize niyo po yung kung wala ka pang sasakyan, mag-commute ka, invest ka po, investan mo po yung foundation mo kasi yan po yung makakatulong sa atin. Yan po yung isa sa mga naging key ni Mentor Jess kung bakit po. Despite sa mga struggle, without family, without connection sa Maynila, until now, makikita niyo po kung I am worldwide. Kasi yung foundation ko po talaga is in-equip ko and sinigurado ko po na kahit mga negative na yung nararanasan ko, kahit mga negative na mga naririnig ko, kahit pa wala akong benta pay-in, dapat mananatili ako kay IAM kasi business ko po siya. Ayan. So, bago po yun, ayan, papakilala lang din po ako. Di ba kanina po ako nagpapakilala? Before I am worldwide po, sa mga first time po ako makilala, hindi po talaga ako katulad yung nakita nyo sa video, katulad yung nakikita nyo ngayon. O, di ba? Medyo ano na no, wala pa tong ano, ligo-ligo lang to everyday. Mentors, ayan. So, before po, si Mentor Jess ay isang, taga Bicol. Tubong Bicol po talaga ako. No, 22 years akong tubong Bicol. O, 24 na tayo ngayon na, na nasa may 24 na ako ngayon and magti 3 years pa lang po ako kay I am worldwide as part-time. No? Tubong Bicol po ako, wala po sa aming building, walang tren, walang taxi, walang jeep. Kaya pagdating ng mentor kasi sa Manila, wala po akong alam. Hindi ko po alam talaga yung mga tawag-tawag sa mga sasakyan niyan. At the same time po, sa province namin, ang tanging ginagawa ko lang, school, bukid, church, tapos nagtitinda ng isda ng kuya ko para po may pangbaon ako. 'Di ba? So, doon po kasi sa province namin, yun lang yung circle and environment na meron po. After po mag-graduate, sinabay ko po yung ko po kasi okay po siya sa parents namin. So, akala ko before is siya yung solution para makatulong ako sa family. And hindi pala siya ang solusyon. Agree? So, hindi tayo against sa mga nag-work, pero may opportunity pala talaga na linaan si Lord for individual and it's up and bakit ko ginrab si I am worldwide. Katulad nyo rin po na-inspire, na-invite, hindi ko po kakilala yung nakapag-invite sa akin. Yung ate po namin, hindi namin kakilala ni ate yung nag-invite sa amin. Para kaming binudol, pinasok tapos nagkaroon ng utang tapos binayaran po namin. Parang ganun yung nangyari. Pero kaya ko siya tinuloy-tuloy kasi naintindihan ko si I am worldwide nung naka-join ako sa Zoom. Ang laki ng pwedeng gawin niya sa life natin. Hindi lang sa life natin, for the whole family. Okay? Ayan. For the whole family. Kaya nakita ko na pwede kong matulungan yung mga magulang ko na hindi ako abot ng 30 para makatulong agad sa kanila. So, which is mama ko po, 65, papa ko 76. So, kung hihintayin kong makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, maging stable, nandun pa kaya sila? So, kumbaga, why I am worldwide, bakit
siya ginawa kasi nakita ko yung ibang mga kabataan back na sa parents nila. So nakita ko yung situation ko na, hala puwedeng mangyari 'to sa akin. Pero hindi ko nakita yung kakayanan ko na hindi ako magaling, hindi ako marunong, wala akong alam, at hindi po ako fluent mag-Tagalog. Nung nag-start po ako kay I Am Worldwide, literal sa mga makakakilala sa akin or nakakilala sa akin nung nag-start talaga ako, minsan mo lang ako mapagsasalita ng straight kasi matigas yung salita ko po na Tagalog. So parang nami-misinterpret siya, galit daw gano'n, pero hindi talaga, taga Bicol po kasi. So nakita ko yun na puwede pala sa parents, and I pang-10 out of 11 na magkakapatid. Opo, 11 po akong magkakapatid, hindi po masipag yung magulang namin, matiyaga lang. Oo, matiyaga lang yung parents namin. Pinalaki kami, puro lang farming yung hanap buhay nila, ayan. And sa mga kapatid ko po is nakita ko na wala talagang umasenso sa pagtatrabaho. Lahat sila nagkanda asawa na, ako na lang po yung natitirang dalaga nila. Not available po 'no, ayan, kasi focus po tayo sa goal. So, ano tawag dito, yung mga ate ko po nagsipagtrabaho, alam niyo po ba mga trabaho nila kasi hindi naman naka-graduate, ganyan, and hindi naman katulad sa akin na na-expose. Sila po ay mga sa palengke lang nag-wo-work, yung ano yung iba asa lang sa asawa. Nakita ko yung hirap ng buhay ng family namin. Kaya sabi ko, ba't gano'n? Ba't yung iba maganda? Bakit yung iba? Ba't kami parang tumatanda na ako, gano'n pa rin yung life namin. Ang hirap-hirap pa rin. Isang kain, isang tuka. Parang alam mo yung gano'n. So, namulat ako sa mga ate ko na ayoko maging katulad nila. Kaya po ako nagpupursiging mag-college. Kasi out of 11 mentors, ako pa lang ang kauna-unahang gagraduate sa buong family. So biruin mo yun, pang-sampu ako pa lang din yung tatapak sa stage para lang magkaroon ng diploma. Sa sobrang pressure ni Mentor Jessa pagdating sa ganyan kasi kahit ayoko na mag-aral, kailangan ko siyang gawin para lang sa magulang ko. Para lang pamilya nila may magtatapos. Oh, 'di ba? 'Di tayo iiyak diyaan kasi kailangan pala siya. No, may mga ganong senaryo ng buhay pala. No? And alam niyo po ba, because of that, out of 11 na magkakapatid mentors, ako pa lang din ang kauna-unahang anak na bunso nila na nakapag-experience sa parents ng ganitong experience o ganitong nakasakay sa sasakyan. Alam niyo po ba, pag-uwi ko ng Bicol, ang alam nila talaga is mag-work ka, magkakaroon ka ng pamilya. Ganun naman sa province, di ba? Tapos yung parents ko po is hindi marunong mag-cellphone, walang signal sa amin. So, they think na mapapariwara ako sa Maynila kasi nga ako walang alam. Wala akong pamilya, walang connection. Sumalpak lang ako and nakisama lang ako sa mga tao nagka-I am worldwide. And pinili ko yung sinamahan ko na alam kong matutulungan talaga ako. And thank you Lord kasi yung environment na napuntahan ko is nakatulong talaga siya to grow as a person. No, nag-grow talaga ako doon. Ngayon, pag-uwi ko ng province, sinurprise ko yung family ko, especially yung parents ko, mentors na pagbaba ako ng sitio namin, anak nila yung nandun. And doon sa sitio na yun, walang ibang nakakagawa pa lang nun kung hindi yung Jessa Olbinar. Alam mo yun, yung pag-uwi ko ng province, Jessa Olbinar may dalang sasakyan. Hindi pa siya good time nun, kaka-start ko lang din without knowing ng family talaga. And thank you Lord, I am worldwide kasi dahil sa training, sa mentors, na discipline tayo, dahil sa pagsunod ko sa mga mentors ko, no, nagawa natin na i-time management, yung business, and pag-i-school. No, umalis muna tayo sa mga negative. Ayan, umalis muna tayo sa mga environment na hindi nakakatulong sa akin. Inunfriend ko yung mga hindi talaga nakakatulong sa mental health ko, sa business ko. Ayan, and alam niyo po ba yung experience ng parents ko? Yung mama ko, mamamalengke lang yan. No, pumunta kami ng bayan. So, syempre, malayo yung bayan. So, nagkotse kami. Tapos, first time ng mama ko ma-experience sa tanan ng buhay niya na mamalengke ng nakakotse. Alam mo yun, parang pati ikaw, kung proud yung magulang mo, pati ikaw mapa-proud. Kasi, ano, talaga ba sa edad mo yan, mother, ngayon pa lang, oo, oo yan, ganyan. Tapos, naiyak-iyak pa sila, ganyan. Tapos yung papa ko, alam niyo po ba, pag uwi ko, sabi niya, Be, okay lang ba ihatid mo ako sa bundok?
Di, mga mens, bundok ha. Dinalakad niya lang yun. O kaya naman sumasakay siya sa kalabaw. Pero that time na yan, tinginan yung mga tao na yung papa ko may dalang itak, magpapabundok kami, and nakasakay siya sa sasakyan mismo namin. Ayan, kaya sobrang thank you Lord kasi hindi ni- hindi ko pa ano ba tawag dito? Miss ko na kasi sila eh. No? Hindi pa ako umabot ng 30 para maka-experience ko sila niyan. Kasi akala ko before, para lang to sa mga may kaya, para lang siya sa may mga mayaman, gano'n. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, emotional to eh. Kaya minsan, ano lang talaga, yung thank you sa pag-invite. Pero minsan kasi nakakamiss talaga kapag nagme-mentoring, alam niyo yun. Ayan, so, ayun, thank you Lord kay I am Rollby. Kasi dahil dyan, na-overcome natin yung fear sa mga tao, na-overcome natin yung ano, yung alam niyo yun, yung parang na-break yung poor mindset sa family. Yan, dahil lang sa isang bata na nakipagsapalaran, although hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari, pero still, nag-decide lang din po talaga siya. Okay? And, eto po, para sa mga, nagsisimula, matagal na, and looking ka na trabahuhin talaga sa IR Guide Mentors, katulad nyo rin ako nag-start ng hindi talaga magaling. Hindi marunong talaga totally mag-Tagalog, hindi ako nag-English. Ngayon lang to, right? Oh. Ngayon lang tayo nagaganito, mens. Kasi natututunan po natin, no? Humble beginning ko mentors, ito ko nung nag-start. Super dry, super itim, super, alam mo yun, yung parang tiyanak ka na nakawala sa Maynila. Tapos, first time ko dun sa mall, iniiwan ko yung sapatos ko tsaka tsinelas ko. Kasi stylish, di ba? Eh, walang ganun sa amin. Ganun siya. So, akala ko ganun siya. Dadalhin pala yung sapatos. Pero, this time, na-experience ko kumain sa, ano, sa McDo, sa Jollibee, sa amin walang ganun. O, di ba? So, very, ano na siya, pang mayaman na siya, atake niya sa akin. So, sabi ko, ang ganda. Eto, 2 days pa lang ako nito, sumabak na agad ako sa flyering nang hindi ko alam kung paano i-share. Nagtanong lang ako, nag-observe, tapos sumabak na ako. No? Ano pa yan? Hindi pa ako marunong mag-Tagalog. Kung ano lang yung kasabi ko na, na tinuro sa akin, kunwari, may promo po yung barley, baka po gusto niyo ng discount, yun na yan, tapos alis na ako. Tapos meron pa ako niyan, nare-reject ako kasi namimigay ako ng flyers tapos magwe-withdraw. Akala nila mangungutang ako. So, pinapaalis nila ako kaya tinatakbo. So, ganyan nag-start si Mentor Jessa. Tapos, eto, nagtatransact sa Mentor Jessa ng hindi niya mga products, nakikipicture ng hindi niya mga products, nagma-market ng hindi niya result, hindi niya products. Kasi humble beginning. Lahat ng yan, sabi nga, fake it until you make it. No? So, lahat ng yan, pinagdaanan ko kasi yun yung tinuro sa akin. Kailangan mong mag-post, makita ng mga tao na may business ka, makita ng tao na gumagana yung negosyo mo, makita ng tao na may ginagawa ka. So, kahit hindi siya sa akin, totoo naman na I am worldwide, hindi ko naman kiniklaim. Pinopost ko ng pinopost, minamarket ko ng minamarket. Kita nyo yung beginning ko mentors, no? From short hair, from nene, ganyan. 2022 magto 2023 po ito, no? Start ako mentors, iilangan mo ba? Paniniwalaan ako agad ng mga tao. Diba? So, hindi talaga siya naging madali for me. Parang to the point na 1 month pa lang, homesick na ako kasi walang parents, walang ulam, walang pagkain, 'di ba nakakondo ka, nag-iitlog ka. So sa amin, gulay libre lang. So kasi hindi ko siya kinayan. Pero alam niyo po ba, ito mentors, ito yung time na wala pa akong kakilala, team MVP, team Blast, team Unstoppable. Parang, ang kakilala ko lang, yung circle lang sa unit namin. Tapos, ang ginawa, di ba may mga offline, may mga Zoom. Equip lang ako ng equip, hindi ko alam. Basta sumunod lang ako, ganyan. Join lang ako ng join. Ayan, naging consistent. Kahit pa paulit-ulit, and araw-araw ako nagpo-post ng hindi talaga akin. Kinonsistent ko siya. Yung training na unstoppable, nalaman ko, team unstoppable po pala ako. Wala, continue ko siya. In-equip ko siya. To the point na hindi ako nawawala sa Zoom meeting. Kaya ito, very important ito. No, kasi hindi mo namamalayan na i-important ka na yung foundation mo na dadagdagan. Okay po? Ayan. Hanggang sa nag-offlining. Diba? 2023? Diba doon kasagsagan? Ayan, no? Yung parang
salimput-put lang ako palagi, ganyan. Yung mga kasama ko ang gagaling, ang tatalino, kasi ano talaga, parang ang baba ng confidence ko sa sarili ko. Hindi ako matalino, hindi ako magaling, hindi ako marunong. Ganon yung tingin ko sa sarili ko. Kaya, ang ending, kahit hindi ko strength yung mag-selfie ka, mag-picture ka, mag-hype ka, ginawa ko siya kasi kailangan talaga siya ng business natin. And with that mentors na experience na yan, natuto ako. And dahil natuto ako, naging marunong ako sa negosyo natin. Dahil doon, natuto ako magkausap ng mga tao. Take note mga mentors, nung natuto ako, hindi mga kakilala ko, yung mga napapa-join ko. Hindi ko talaga kakilala. To the point na nakilala ko lang sa FB, nag-post ako, nag-message, dahil nga nag-training. And kahit mga matataas yung profession nila, matataas yung pinag-aralan nila, matataas yung mga trabaho nila kaysa sa akin, hindi ko natakot i-share kasi unang-una, ang nakita ko, hindi kami parehas ng knowledge. Ako ang may alam kay I am Lloyd, sila walang alam. So ako ang mag-i-impart kung ano yung nalalaman ko para malaman nila. Kaya yung mga nakakausap ko sa Facebook, na-turn into face to face kasi sinasabi ko kung gaano ka-importante pag nagpuntahan ko sila, nag-meet kami. Ito negosyante to, itong unang picture na to, may-ari to ng mga water dispenser or parang water station dispenser. Water station, napajoin ko siya OTS Gold yan. Sa Facebook lang, napa-OTS Gold siya. Ito bibili lang ng 3 box, ito. Tapos nung pinuntahan ko siya, eto may sasakyan ako na ito. Nung pinuntahan ko siya, okay lang po ba kahit 2 box lang po bilhin nyo? Ako na po personal maghatid sa inyo. Nung pinuntahan ko, men, sabi ko, Tinda, pag natulungan po ba kayo ng barley? Plano niyo rin po ba i-share? Sabi niya, pag umeffect, ganyan. Pero pag hindi, pero siguro mag-order lang din ako sa'yo. Pinakitaan ko ng mga testimony. Pinakita ko testimony dito. Kahit mag-join ka or hindi, bumili ka or hindi sa akin, basta i-try mo to. Ito lang naman po yung natulungan ng bar. Pinresent ko, alam niyo ang ending, OTS Silver. Ito naman sa kabila nito, na nag-start ko lang ako, sabi niya, punta ako, tapos, may negosyo sila, no, may-ari sila ng mga malalaking palengke sa area nila. Tapos sabi ko, sige po, punta po kayo ng office para po if ever, pwede ko po kayo sharean. Hindi ko alam, be, mga mens, nagbitbit pala ng 3 katao. Yung bata ka, pero ang mga kinakausap mo ahead sa'yo. Pero alam niyo po ba, pagdating doon, ina-eye to eye ko sila. Ano po ba yung plano nyo? Ba't po ba kayo sumama? For personal use din po ba kayo? Or plan nyo rin po gawin yung business? Ganun yung mga binabagsak ko sa kanila. Kasi dahil sa kaka-training ko, alam ko yung parang chika-chika lang muna, ganyan. And then, nag-present. Alam niyo po ba ito? 3 sa kanila, nag-pay in. Tapos, yung dalawa kasi mag-asawa, yung dalawa, invite nitong babaeng naka-block, nag-pay in din nung tinok ko. Ito naman dito. Ito mentors, no? Parang, kumbaga, naman po yung mga nagpatunay na dahil po natuto ako, and nag-training po tayo, and nakinig po tayo, kaya po nagawa natin na mag-share sa ibang tao, at sila din po ay nagtiwala po sa atin. At dahil po dyan na nakapag-share po tayo mga mentors, di ba po every time na may mga event, kailangan natin may invite. Alam niyo po ba si Mentor Jess? Dahil sa gigil, at natututo po ako, no, gusto ko rin po mag-build, di talaga no, mag-build, gusto ko po talaga na mapakita din sa ibang tao kung ano yung nakakita ko. Kinakapalan ko po yung mukha ko, yung mga na-invite ko and mga napa-join ko, sinasama ko po talaga sa event. That time po no, wala pa po ako resort, wala pa po ako rank, hindi pa po ako mag-million, wala pa po ako coaches. Pero sabi ko sa kanila, maganda po, maka-attend po kayo kasi baka sakali po, no, once na makita niyo po yung gusto ko ma-share sa inyo, parang ang sinasabi ko palagi sa kanila mga mentors is, kung sakali man po na magustuhan nyo, kayo rin po na kayong magbe-benefits. Ang meron lang po kami is to share po talaga sa inyo kung ano yung meron dito sa item business po natin. And dahil po dyan, no, di ba yung mga pag-gift yung mga mentors, alam niyo po ba, kahit hindi pa malaki income ko, bumibili ako ng maliit na notebook, ballpen, ginigipan ko yung mga umaaten sa event po natin. Yan. Tapos sila din po nasa-share sa ako. Meron din silang gift sa akin. Tingnan niyo, Pasko pa yan, no? Diba? So, parang
alam niyo yun, a-appreciate namin yung bawat isa. And I start as solo talaga. I start walang kasama, I start na pa isa-isa. Time na may event kami, hindi na kami bumababa sa 2 o 3 lang. Diba? Yun naman yung goal natin. And dahil po dyan, hanggang sa nabibuild sila na mismo kumukusa na nagsasabi na a-attend kami ng event, tapos sinasama pa nila family nila, asawa nila. So, ang good thing yan, mga mentors, nag-multiply po kami. Napansin nyo po, na parang yung mga kasama ko is hindi talaga lahat kabataan, hindi talaga ilan lang, 2, 1 lang, ganyan. Pero, ang kagandahan kasi sa business natin, hindi about sa status or sa age gap nagmamatter. As much as possible na you are mentor, kailangan mong panindigan na you are a leader. Diba? So, kailangan, ikaw ngayon, kung mag-isa ka, 2 kayo, 3, panindigan mo na isa ka ng leader, isa kang mentor. Kaya kailangan mo na sa'yo magmumula yung unang foundation para magkaroon ka ng sarili mong grupo, dapat ikaw mismo sa sarili mo, build ka. No? Yung foundation mo. And, syempre, dahil dun sa mga taong nagtiwala sa atin, eto na-pressure na tayo. So, marami na sila and kailangan na natin mag-stand up, mag-level up. O, kaya kung 10 na kayo, 15 na kayo at hindi lahat active. Actually po, nasa more than, yung direct ko mismo, nasa more than 40 plus yung mga na-delete of 100 plus, nasa 10 lang ang active, tapos minsan 5 pa lang yung nag-produce. Hindi po ako nagreklamo dun. Bakit? Kasi siya yung blessing ni Lord. Siya yung gift sa akin ni Lord. Kaya kailangan ko siyang i-increase. Kailangan ko siyang alagaan. And because of I am Worldwide, mga mentors, yung goal ko ng 2023, nakuha ko siya. Yung 2024, nag-goal ulit ako. Alam niyo po ba, halos lahat ng nandito, hindi ko siya pwedeng ma-zoom, no? Binigay ni Lord in just a year. Binigay ni Lord in just a year. Nag-start po ako as gold package, nag-upgrade po ako, ng utang ako at the age of 22 ng 186 months to pay. Sa mga hindi pa Jade package, make sure mo na naka-Jade ka. Kasi sabi ko, ayoko maglabas ng result na yung sisiglan ko maliit. Nag-get? Ayoko maglabas. Kasi naiintindihan ko talaga si I am na paano ko i-bless ng malaki kung ang account mo maliit. Diba? So, kung yun lang kaya mo, go ka dyan to workout mo. Pero ako kasi, as much as possible na may paraan gagawin ko. Nung nag-open si I Am Worldwide 2023 ng account, ng upgrade, hindi ako pumayag na hindi ako maka-upgrade. Kasi ang mindset ko nun, ito na yung last na ni I Am, pa-upgrade. Kaya ayaw at sa gusto ng mga family ko, ako mismo gumawa ng paraan. At age of 2280 mga mens, hindi yan inuutang ng ganong edad. Manager nga, kapag ganyan pero ako lumakas ang loob ko kasi nakita ko na kapag ginawa ko to, mas malaki yung balik. Mas malaki yung pwedeng gawin at ibalik sa akin ni Lord. And dahil doon, nag-take a risk ako after a month. Diba? November, December. After January, ano na ako, yung dumaan naman, nagpapa-approve na ako ng sasakyan nun. Sabi ko, nag-jade na ako, may mga leaders na kailangan kong baluin, may mga umaaten, may kailangan akong i-build, maglalabas na ako ng sasakyan. Nang wala akong connection, nang wala akong pang-buffer ba tawag doon, talagang lakas ng loob mga mens. Kasi, meron kaming group of people na pag hindi ka naglabas ng result, kilala si Mentor Jean Mantana, nasa meeting kami noon, pag hindi ka naglabas ng result this year, may multa kang 20,000. May group kami na mga kabataan, pag wala kang direct, may entrance kaming 1,000 ang babayaran. Pag wala kang direct, 500 ang multa mo. Pag late ka magbayad ng 500, may penalty ka na 100 pesos. Ganun siya, ganun kami binid. Yung psychological wallet namin, is in-stretch talaga siya ng 2023, 2024. Kaya naman si Mentor Jess, kahit estudyante, di baling walang assignment, walang report, basta ako may pin. Ganun yun, ganun ako ganun ako parang, sige, go for the go. Tapos pag pumapasok lang ako sa school, may laboratory. Pero pag wala daw napasok, ang pupuntahan ko, meeting ng WITA. Ganun siya. And gusto ko kasi makinig ng mga top yep nun. So, ganun ko binil sa sarili ko mga men. Tapos, syempre, dahil sa ang ganda ng system natin and sobrang
kumbaga, paunti-unti natututo ako, paunti-unti ang dami kong nalalaman, ang dami kong natututunan. Ina-upgrade ko rin yung sarili ko, no? Proud to say na graduating tayo ngayon because of I Am Worldwide and sa mga mentors na tumulong din sa atin. Without family, mga mentors, no, tumayo tayo sa sarili nating paa. Yan. And right now, ito po yung mga bonuses na akala ko hindi ko kaya. Ito mga mentors, hindi ko lahat kakilala yung mga napa-join ko dito. 'Di ba? And hindi lahat pa dyan. O ngayon, kulang na lang ako ng dalawa, give me 5 na naman siya. 'Di ba? So, because of I Am Worldwide, yung akala ko posible. Posible pa talaga. Talaga. Pero mo, nag-Jade for you ako. Kung hindi ako nag-upgrade that time, hindi ko pala siya makukuha, yung Jade for you. Kung hindi pala ako nag-decide, nag-take ng risk, darating yung time, magkakaroon ako ng Jade package na direct, hindi ko pala siya mapapakinabangan. Kaya pala ganun na lang yung eager ko na makapag-upgrade kasi bibigyan ako ni Lord ng mga Jades. Di ba? O, Jades. Daming Jades. Diba? Kasi yun naman yung goal natin. Diba? And dito mga mentors, na-experience natin, yung goal, nakita niyo yung goal, car, mover, bonuses, top yep, ano pa, bonus saving, yung top yep mga mentors, in just a click. Kung nagpigil ako, na-burn ako dahil namimiss ko talaga, hindi ko ito ma-achieve. No? Last December lang to, nag-top 1 tayo overall sa Team Glass. Diba? So, nakikita natin yung mga naka-sports car. Kaya naman pala mas malaki yung kitain mo sa mga naka-sports car. Kaya naman pala mas malaki yung kitain mo kahit mas maraming nauna sa'yo. So, dito, nalaman ko, at natutunan ko na hindi nagmamatter kung may nauna o nauna ka o nahuli ka. Nagmatter dito kung paano mo gagawin yung negosyo. Okay? Ayan, hindi nga nakasama yung sa I Am Broadway top tip natin. Eh. Bakit? Hindi pala updated yung profile ko mga mens. Diba, nakapunta ako sa movers, which is yep pa ako. So, anong laban ng income ko sa mga top movers natin, di ba? Pero, okay lang, pakasabi okay lang. Kasi, in the end, at the same time, business mo pa rin yan. Okay? Business mo pa rin yan. Ngayon, mga mentors, ito na. Dahil nag-rank up tayo, na-achieve natin yung rank up, na-achieve natin yung sinudan, 2 weeks ha, first time kong nakapangalan. Although nag-check ako every week. Pero hindi ganito kalaki. Yung una dyan is 103,000. After a week, 179,000. Sabi ko, shucks, totoo ba to? Talagang at the age of 23, kumikita ako ng ganito. 23 pa po ako nito ha. December, di pa ako nag-24. So, kung hindi ako nagplano na nakihan ko yung basket ko, hindi ko ito makukuha. And dahil pa dyan, bonus pa yung rank up natin sa company. Which is dati, pag nakikilala lang ako, pangalan ko lang. Pero ngayon, pag tinanong, sino yung Jess Ordinar? Yung achiever, yung sapphire, yung paano walang alam natin. Pero ngayon, ito na siya, oh. So, kumbaga, you are an inspiration to others, mentor din. Yung instead na malugmok ka, kailangan mong magpakita na inspirasyon ka ng karamihan, leader ka ng karamihan, kailangan mong mag-level up, kailangan mag-stand up. Yung from nag-start ka nang wala kang alam, makikilala ka nila ng, ito yung tao na to na nag-success kasi sumikap, nagsumikap. Di ba po? Ayan. And thank you, Lord, kasi hindi naman ito mangyayari kung wala tayo sa tamang opportunity. Wala tayo sa item worldwide, walang mentors. Hindi ito mangyayari. Kaya kung ito, nandiyan yung mentors mo, ano ka, yakapin mo. Ano ka, patok ka ng patok. Ganun yung yakap ha, patok. Mag-schedule ka ng, mag-schedule kayo. More activity, ganyan. Tapos, eto na, dahil sa mga mentors na to, sila yung mga naging magulang ko, hindi ko padugo, di ba, inadap ko. Ito yung Vita Club namin. Pinangungunahan nila Mentor Hana, Mentor Jeff, at mga core leaders ng Team Unstoppable. Biruin mo yan, mga kasama mo dyan, mga milyonary na. So, ako, nakikita ko yung sarili ko, katulad rin nila. Kaya ikaw, kung wala ka pa sa kalingkingan ng mga top mentors or iniidolo mo, kailangan mo mas magsumikap kasi nga, yun yung gusto mo. Okay po? Kaya, yun, ginaya lang din natin sila. They mentor me. Diba? Kasi, simula sa pool, nakita niya ako kung gaano natindi din yung first kung nakita siya, alam niya kung ano yung first din na itsura ko. So, pero ang kagandahan niya hanggang ngayon, di ba? O na-emphasize tayo ni mentor me or nakikilala kasi
simula sa simula hanggang ngayon, nakikita niya tayo. Patuloy na nag-show up, patuloy na ginagawa yung business. O kung ayaw mo maging emoji, yung mukha mo sa Zoom or sa presentation, kailangan magpakita ka para kumita ka. And of course, yung Mentor Stella, ang upline po namin. Diba, kapatid ni Mentor May. Siya talaga yung simula nung iniwanan ako ng mentor ko na nakapagpagin sa amin dito sa Island Norway. Sa kanya na ako lahat ng consult. Diba, hindi niya ako pinabayaan. Lahat na siguro ng papresyo, ginawa niya na. Lahat siguro ng dapat yes mentor, pinapagawa niya. And ako naman sumusunod lagi. Kaya nagkaroon tayo ng result. Massive result. Nagkaroon tayo ng foundation and naging ganito yung mindset natin. And ito naman sila ate, kasama ko sa unit. Ang kagandahan kay Amrology, kahit cross line mo at wala sa'yong kikitain, kapag nag-ask ka ng help, tutulungan ka. And ito yung nangyari sa akin. Dahil nga po, hindi ako, ano pa, syempre baguhan ako sa pagdadrive. 'Di ba? Wala pang isang taon ako that time. Pero ngayon isang taon na akong driver. Oh, driver ng sariling sasakyan. 'Di ba? More than 1 year na. Sila yung lagi kong nahahatak. Ate, may talk ako. Okay lang po ba ma-invite ko kayo? 'Di ba? Sinasama ko sila sa talk ko. Sa isang araw, 3 beses ako may talk. Iba't ibang lugar. Cavite, Calamba, Angono, Rizal. Buong maghapon yun, sila kasama ko. Tapos sila naman pag may talk, i-invite nila ako. So ako naman mag-share sa client nila. Ganon. Parang tulungan talaga siya. Kaya sobrang ganda rin and appreciate ko sa I Am Rolling. Kasi yun yung meron tayo. And of course, mentors, pakibasa nga. O, kaya. I-type mo, kaya. Sabihin mo, kaya. Alam niyo po ba, lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo, lahat ng nakita kanina, lahat ng mga nalaman niyo about my life, lahat ng yun, kaya. Kaya ng bawat isa. No? Age doesn't matter. Yung layo doesn't, kakayanan mo doesn't matter yan. As long as ikaw, may ako nga di ba? Sample na lang, hindi lang ako, napakarami pang mas inspiring story. Pero, believe ako sa ginawa ng Diyos sa buhay ko kasi hindi ko yung kaya kung wala siya. Hindi ko kaya kung walang mga mentors. Hindi ko kaya kung hindi ako sarili ko mismo tinulungan. Kasi mismo sa Bible, sinabi na, in the right time, o hindi naman sinabi ng Lord na, pag nagawa mo yan ngayon, bukas, sports car ka na. Hindi naman ganun po, di ba? May process siya. Sabi dito, if we don't give up, we will reap a harvest of blessing. Ang labanan pala pag networking ka at nasa I Am Rolling ka, walang sukuan. Mahirap man yan, may blessing ka man, lumaragasa man yung pay-in mo, wala ka man pay-in, wala ka man benta, wag kang mag-quit. Kasi kapag nag-quit ka, once na magbuo si Lord ng blessing, hindi ka matatapos nun. Agree? So with that, mga mentors, thank you so much and to God be all the glory. This is your mentor, Jess Alvinar, and I am Roy. Back to you, mentor. Ayan, Mens, ano po ang nagbigay sa'yo ng signal? Bakit mo ginawa si IAM kahit na ang hirap ng schedule sa school para po sa ibang kabataan dito? Ayan. So ako, bilang estudyante, in the first place po talaga, of course, hindi ko po nung una kinakaya, na-stress ako, napipressure ako, umiiyak ako, nang hindi nakikita ng mga mentors. Pag sa CR, naliligo ako, tinatagal ako kasi binubuhos ko yung iyak ko doon. Kasi pagod na pagod ko ako sa pagsasabay. Pero alam niyo po ba, isa sa mga natutunan ko, yung pag-time management ko po is ganito siya. Kapag nagawa ko na lahat ng market ko sa I Am Worldwide, since hindi po ako nag-ads, lahat ng online, lahat ng organic market ko, kapag nagawa ko na siya ng isang oras, di ba 1 to 2 hours, for example, 6 a.m. to 7 p.m., nag-a-up, nagpo-posting, 7 a.m. motivational. Pag nagawa ko na po yun, kakausap na ako kung may na-set akong kakausapin ng tao, go. Very important din yung pag-take down notes, ha. Hindi ko kasi, nasa bag ko kasi yung notebook ko na maliit. Nandoon ko lahat sinusulat yung mag-schedule ko kinabukasan. Ganun po siya. Tapos po, ang ginagawa ko kasi, ito sa mas marami po talaga akong time sa business kesa sa school. So yung school po, ginagawa ko siya kapag may free time na ako sa negosyo. For example, wala na akong talk, wala na akong schedule, wala na akong, tapos na ako mag-market, saka ko gagawin yung mga other activity ko sa school. Minsan nga, ginagawa ko na yung activity ko sa school pag nandito na sa school. Alam niyo po yun ang best part,
Tapos gumagana rin naman ang utak ko paminsan-minsan. So, mas madalas po, mas pinaglalaanan ko ng oras, mas maraming time, is yung pagmamarket ko sa I Am Worldwide talaga. Gigising ako ng maaga, ngayon 3 AM, kung patulog pa lang kayo, ako gising na, kasi may school po ako niyan. 4 AM, 4:30, magbabiyahe na po ako niyan. Pagdating ko sa school, 5:30, nagmamarket na po ako niyan. Sinishare ko na yung groups ko, nagpa-follow up na ako niyan, nagsisend ako ng mga messages. Nakalist po yun, no? Naglilist ako ng mga pangalan na potential kong i-message. Alam mo yung kahit nasa school ka, iba follow up ko. May delivery po kami ngayon, baka po plano niyo magpasabay. Pero nasa school ako noon, wala talaga akong transaction. Tapos kapag alam kong wala ako schedule ng hapon after ng class ko, yung mga natok ko, sasabihin ko, may pupunta po kami sa area nyo. Baka po gusto nyo pong madaanan namin kayo. May dala po kami birthday para sa client namin. Pero wala ako ganong transaction. So, ganun ako mag-maximize ng time ko para may nakakausap talaga ako. So, ayun natutunan ko na yung time pala natin, sobrang precious siya. Wala na akong time manood ng reels. Wala na akong time makipagchikahan sa mga hindi naman I am Roldo yung pinag-uusapan or hindi school. It's either I am yung pag-uusapan natin or school. Pero sa ibang bagay, wala talaga. Hindi ako masyado nag-i-interact or hindi ako masyado nag-i-entertain. Kaya ako masyado napo-focus pa din until now yung business natin and yung pag-i-school kasi focus lang ako sa kung ano yung dapat kong gawin and makakatulong sa akin sa negosyo and sa pag-aaral ko. Ayan. From Mentor Ann, paano mo na-shape yung mindset mo, Mens, na di ba as bata, mas prefer nyong maglaro, mag-relax, at magpahinga. Pero you choose to do the business. Ano yung naging realization mo? Ayun, napakaganda niyan, Mens. Actually, yun din yung sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Sabi nila sa akin, wala ka ng time mag-party-party, hindi ka man lang namin mayaya. Alam niyo po ba, 2 years na ako nag-aaral sa Maynila. Never pa nila ako nayaya mag-hangout, lumabas, kumain sa labas. Katulad nito, may exam, may midterm. So, may nag-update sa akin, out of score namin, out of 50, naka-41 ako. Take note, hindi ko pa natapos yung question and answer. Tapos sasabihin nila kakain sa labas after exam. Ako, wala akong time sa ganun. Kaya ako na-enjoy yung I Am Rolling kasi gusto ko po yung business. Kaya ako po, hindi po ako naiinggit sa mga kaklase ko or katulad na ibang kabataan kasi iba yung life na gusto ko sa life nila. Parang yung life nila, ngayon nila ini-enjoy na bata pa sila. Ako kasi, mas maganda yung isa sa mga sinabi sa akin ng top mentor na, mas magandang mag-enjoy ka ng life mo kapag wala ka ng parang problema, parang lahat ng gusto mo, kaya mo nang kunin. So ako, bilang galing sa hirap, gusto ko, at the age of 30, 35, wala na akong ginagawa. Parang, na siya, pahinga ko na yung, pahinga na ako sa trabaho, pahinga na ako sa stress, parang ganyan. So, gusto ko ng, maagang mag-retire sa trabaho, parang ganun, sa pagpupuyat, ganun. Ngayon parang, hindi ko hinayaang mainggit ako. Inaalis ko siya. And kaya ako na-motivate. Anong dahilan mo para ma-motivate? Kasi yun nga, yung family ko, gusto ko na silang matulungan, gusto ko na mapagawan. Makita ng mama ko, yung papa ko, yung mapapagawa kong bahay sa kanila. 'Di ba? Maranasan din nila kumain sa masarap na restaurant. Yun yung gustong-gusto ko na yung ibang kabataan hindi yun nakikita. Pero ako kasi, since na nasa I Am Worldwide na ako, iba na yung parang gusto ng life ko. 'Di ba? So, kaya sa mga anak nyo and sa mga kabataan din dito, kung sa tingin nyo na pag-iiwanan kayo, alalahanin nyo na lang na ngayon sila yung nag-i-enjoy. In the future, tayo naman yung mag-i-enjoy. 'Di ba? Ngayon lang naman sila mag-i-enjoy eh. Pero in the near future, alin ba yung mahirap? Yung sa future or yung sa ngayon? Iba yung sa future kasi in the future mag-grow tayo, magkakaedad tayo. So, anong meron tayo na masasabi natin na okay na ako kahit di mag-work. Di ba hindi natin masabi? Ngayon pa lang, masasabi ko na kahit hindi ko na-experience yung mga kabataan na kasiyahan nila, mas na-enjoy ko pa rin yung paggawa ng business. Kasi same lang din naman sa I Am Worldwide, nag-e-enjoy ka, nakakapag-travel ka, kumakain ka ng masarap. Mga
pang mayaman pa yung kinakain mo, di ba? Minsan, pag nai-invite ka, tapos, ano, nakakapunta kayo na, may mga activity kayo na, mas nakaka-enjoy. At the same time, ang pinakamaganda dito is yung mindset talaga na nababago. Pili mo ang naka-join sa I Am Worldwide. 4 na po kami. Ako pang nagsimula, Sir Ikay, kapatid ko po, sa construction worker. Pinasok ko po siya sa IO. Sa mga ate ko po, napajoin ko na rin po sila. Kasi gawa ng sabi ko, in the near future, yung anak nyo, hindi pwedeng aasa palagi sa inyo. Kumbaga, at least kayo, may pamana sa anak nyo. Ganun yung parang sinishare ko sa mga ate ko. Eh, ang dami nila, mens. Hindi naman lahat may kakayanan agad mag-join sila. Pero, still na sila ay nagsusupport na sa akin ngayon sa business. Pag may mga pinapakiusap sila sa akin, ginagrab ko talaga. Ayan. So, sana nasagot po, no?